pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga pinalangga ko ng mga kuturan. Kamusta kamo? Yari naman kita sa sining adlaw karon sa Huwebes nga sa diin. Ang iba niya pamalandong tungod may mga pagtuluhan nga naangkon sila nga nagtudlo ini sa ila nga dapat sa sining adlaw talupang don kay ang Kristo nga kilala. Amoy ining adlaw nga sa diin gindakop kag pahamtang didto sa akusar o kon sa paglitis dito sa hukmanan. Gani mga kuturan mga kabyanan, welcome kamo sa sining aton nga programa. Ang inyo alagad si Kat360 Ray Herio sa gihapon, ang inyo host sa sining hapon. Siyempre kay wala mo ko di partner nga iban, si Kat360 Brian ang akon nga maging ka-partner diri karon sa sining hapon. So salamat sa inyo nga pagpakigupod sa aton nga tuon sa sining hapon mga kabyanan, mga Kat360. Yun ko lang sa inyo ang aton nga programa karon tungod gi-consider na ako nga gintawag ni siya sa kalibutan nga Lenten season. Special program anay, special topic anay akong dalon karon. Ibayaan naton to anay ang aton topic ko. Supposedly our topic for today is about in the wilderness. Amo tong title sa aton topic sa Patriarchs and Prophets. Pero di kita karon masintro ini siya pagtulunan naton sa ginatuguluhan siya the life, death and resurrection of Christ. Amo na ang topic naton sa sininga. Kahaponon agud to nga mabalaan gid naton kung ano bala ang katuyuan, ang kabuhi, ang pag-angkon ni Kristo sa kabuhi diri sa kalibutan, what had happened, ang iya nga ang kamatayon kag subuman ang pagabanaw niya kag after pagabanaw ano dason. Okay? Ano dason? So amo ni ang pagtulunan nga pagatalakayon naton sa isa naton ka oras nga pagpalayag sa sining hapon. So salamat sa aton mga kabyanan dira mga kuturan. Pasensya gid didigi ko ka-share subong Kat360 Brian, ikaw lang da-share. I-share lang to sa akon para ma-post pa siguro. Okay, wala ko din dala sa akon gadget subong akon nga cellphone, wala ko din madala. So sobra ka dali-dali. Ato sa salakyan, pero naguna-una ko nga basi nga malang-alang ko, motor na lang ko. Dito sa salakyan susunod sa salakyan. So, pasalamatan nato ng Diyos mga kuturan sa iyan akong gugma. So, ginagdata kamo sa pagduko sa inyong mga ulo. Salamat sa dakong gugma nga ginatag nimo sa amon balaan kagalangdo namon nga Diyos. Nga sa sininga tinakna, iyari ang imo alagad, iyari ang imo makatawhan, nga samtang kami magatuon sining bilidon yung mga pulong nanungod sang kabuhi, kamatayon, pagabanaw, kag ang mga bulaton ni sa imo anak kasi Hesus sa sining duta. Nagaingyo kami o Diyos nga ikaw maghatag sa amon sa pinasahi nga kaalam. Agud to ini mga pagtulon-an namon magdulong ini siya sa pagtalupangod sang imong dakong gugma nga gipasagahay diri sa imong makatawan sa sining dutang bawaan. Salamat o Diyos sa sining gugma. Nagaingyo kami pagitaet ihatag mo sa amon. Nabinagid sa sadto mga pamati nagalantaw karon sa sining mga programa. Nampo na mo rinigday sa butuan ng Hesus sa sumuwas. Mga kultural, mga kabyanan, sa antes sugod kita sa aton nga pagtuon, ginaingyo sa inyo si Brother Ray, nga aton ini nga i-subscribe o kung wala kong subscribe sa programa naton diri sa AWR 360 Bacolod, can subscribe the program. And then, if ever you like the program, you like it, send a comment para nga makita man nato, ma-inspire man ninyo alagad. Kag subong man mga Kat360 ginaagdata man kamo, ginahingyo ta kamo ini-share naton sa aton mga tagsa ka mga Facebook account para nga ining mga katawhan ma-bless man sa blessings nga ginatag sa imo sang Dios sa sining hapon. Okay?
So sugdan naton ang pagtuon naton pinaagi sa pagtuon naton. Ini nga pagtulunan kung sa aton yung mga Adventista, yari kita karon nagatuon sa aton nga fundamental beliefs number 9. Amo ni pinaka-unique. We have 28 fundamental doctrine. Okay? Kaya hindi pa rin mo sa sentro sa akon nga pagtuon ang aton nga fundamental beliefs. Actually, ini fundamental beliefs pala nalipay ko kay natapos ni namon sa mga kuturan dito sa Fortune Town mo. Katris si Brian. Nagsugod kami sa fundamental beliefs number 1. Kag natapos ginamon until 28 sa mga amon nga mga sa divine service ni namon ginahiwat. Luwas ang nagabasa kita sa mga naglain-lain nga mga libro, lain sa Sabado sa hapon, no? Lain naman ni ang Biyernes kag ang kag ang Miyerkules kag Biyernes nga panimbahon, lain naman ang ginabasa. So kag iniya ginisugtag gininamon sa board, ginpasa namon sa kultura, ginpaprobahan nga magtuon kami sang tanan nga pagtulunan sa fundamental beliefs. Di na ako natunan ka si Brian nga ang fundamental beliefs ganoon. Hindi nga tanan nga ara sa fundamental beliefs, ara sa doctrine naton. No, nakita naton. Nga diri sa aton fundamental beliefs ginpaatag gini siya maayo, ginhatagan sa dakong importansya. No? Ini nga pagtulunan ngay natunan nato kay video nga aton nya doctrine nya medyo pahapyaw lang na siya mo. Kaya diri nato nakita makaturan. So ang pagtuon nato karon diri kita na sentro, pahapyaw lang ni ako na makuturan kay maabot ang tion nga sugdan gini naton from fundamental beliefs number 1 until 28 aton na siya tunan. Dili lang tanay malumpat karon sa fundamental beliefs number 9 kay tungod nga ma-consider na naton nga special week subong para sa mga katawan sang Dios nga nagapati about the Lenten season, nagapamalandong. So aton tun-an makuturan. Okay? So ang balasahon nato makuturan nga nagasiling siya. In Christ's life of perfect obedience to God's will, His suffering, His death, and resurrection, God provided the only means of atonement for human sin, so that those who by faith accept this atonement may have life, and the whole creation may better understand the infinite and holy love of the Creator. So amo ni siya undan, amo ni siya mabasa nimo sa aton nga fundamental beliefs number 9. Amo ni siya mabasa nimo nga kita nga mga Adventista nagatuo kita nga sa kabuhi ni Kristo maangko naton ang himpit nga matinumanon sa Dios o kon sa mga instructions o kon sa mga habilin sang Dios. Ang iyang pag-antos, ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, amo ang nagatag sa Dios sang nagakaisahanon nga pamaagi nga matumbasan o kon maluwas kita, no, para sa aton nga mga tagsa katara o kon sala sang mga katawhan nga ang bisan sino pinaagi sa pagtuo magbaton sa sini nga pagtubos o kung katumbasan magaangkon sang kabuhi nga walay makaangkon sang kabuhi kag ang bug-os nga pagpanugang mahangpa naton sing sibo kag maintindihan naton ang balaan nga gugma sa aton nga manunuga. So amo nga sentro sa ato pagtuon makuturan. Siri sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. No, medyo saylo-saylo ni may English, may hiligay nun kundi ging butang. Para masukan. Siling Isaiah 59 verse 1 and 2 nga nagasiling pamati hindi maluya ang Ginoo nga hindi siya makalawas sa inyo. O kung hindi siya bungol
nga hindi siya makabati kung magpanawag kamo sa iya. Ang inyo mga sala amo ang pasiparara sa inyo sa Dios, kag amo ang kabangdanan nga nagtalikod siya sa inyo kag hindi na magpamati sang inyo mga pangamuyo. Sili sa Isaya, sili sa iban, niya ti na partinisir niya sa makatawan sang Israel sa tuong una panagon para tungkuturan ang pamangkot ini sa balangan ng balanon para lang to sa makatawan sang Israel, no? Para lang bala sa katawan sa Israel o kung dala man kita subong panagon. Subon sini. Ayo man sa teksto makita naton sinisang Hebrew chapter 5 verse 12. Ato talupang doon makuturan na ang sinulatan sa daan nga katipan amo man ginakot sa mga manululat didto sa libro sang bag-ong katipan. Nantawa na to sining na dapat Hebrew 5:12 nagising siya dapat kuntani mga manunudlo nga kamo kay dugay na kamo tuo pero hasta subong kinahanglan pagid kamo nga tudloan sa mga panguna nga mga pagtulunan parte sa pulong sa Dios. Pariho gihapon kamo sa mga lapsag nga nagakinahanglan sang gatas tungod kay indi pa kamo makakaon sang matig-ang nga mga pagkaon. Ba? Gin pa ang gigili kita kaangay kita sa lapsag. Dugay na kita nagatudlo. Ginatudloan naton ang aton nga mga membro sa aton mga simbahan nanungod sang kaluwasan. Ginatudloan naton sila nanungod sang dako gugma sang Dios na gitudloan naton sila nga kung magtuo ka kay Kristo makaangkon ka na sang kabuhi nga walay katapusan. Pero ginambal sa blaan nga sulatan, no? Do kaangay kamo sang mga lapsag nga nagakinahanglan pa ninyo sang gatas tungod kay hindi pa kamo makakaon sa matig-ang mapagkaon, meaning wala nimo gina-accept ang mga mabugat, ang mga sensitibo, ang mga pagtulunan nga kilala na tuntunan. Okay, example ko lang mga ka-360. May friend ko, actually mga classmate ko during nagkuha ko sang psychology dito sa Wisdigros. Naging classmate ko sa mga pila ka subjects, dala sa internship namon, dala sa kuhan kami sa rehabilitation, nag-internship kami sa rehabilitation, nag-internship kami dito sa SPED, sa dito sa may Silay, no? Kag iban pa namon nga mga activities all of the night kami. During that time police ako, nalipay ko nga may mga classmate ko nga mga pastors na. So tungod ang ilang pag-eskwela sa ilang nga theology o kunin sa seminary nila 2 years lang. So kinahanglan nila nga dugangan para makaara sila may baccalaureate sila. So nag-eskwela sila padayon sa pag-eskwela nagkuha sila psychology. Ni pamangkot ko ni sila. Sin ko mga classmate, pastors, pwede nyo ko mahatagan sang explanation abi. Iniblang mga makitaan sa libro sa Daniel 2, sa Daniel 7, Daniel 8, 9, sa Revelation. Pwede nyo ko taga-ibi. Ano ang buot silingon mo? Sa Daniel 2 lang abi anay. Tulukay lang sila nga 4. Tulukay sila nga 4. Sila niya utod, niya sir, niya sa amon bilang seminary, wala ginana mo natunan ang amon amo. May isa man kong kamigo nga pastor nga upod ko na sa advisory council sa Bacolod City Police Office. Gipamangkot ko man siya. Niya tuod, pre sir, prangkak mo sigilanon sir. Sa amon seminary wala ginana mo natunan. Kay wala kami na sir sang gift of prophecy. Wala kami na sang gift of prophecy. So wala sa pinakapansin ko sir. Actually, hindi guro gift of prophecy. Kaya prophecy, ginatag lang to sa pinili. Pero giguro ang interpretation. Interpretation, ako maka-gift of interpretation. At least makahangop ka, maka-interpret ka gamay, o kung maka-interpret ka sa mga sinulatan ngayara dra.
So diri nato makita do ka angay gali kinahanglan panida sang gatas gihapon kay hindi pa sila pwede pakaunon sa mga babugat, mga matig-ang mga pagkaon kay naglimit lang sila sa ilang nga nabalaan. No, so naga-explain ko si ila, nalipay sila kay ayaw mo nagilay sa ramining. No? So pasalamatan, siguro ganito, pasalamat ko ni kay ang 9 years old sa Fortune Town sa among simbahan, pwede ka explain mo sa Daniel 2 mo. No? Tungod ginatun-an. Okay? So nga agid ang aton nga Ginoo, nga agi si Ginoong Hesus nagkari sa sini nga duta niya, why should he come? Kay pwede man lang gani i-destroy ang mga sinners. Pwede man lang i-abolish o relax siya ang mga kasuguan. Pwede man nga himuon nga ipersahon niya ang tao o kon ang mga angels before nga magsunod sa iya. Subong siya ang creator. Pwede man i-deprive ang tao sa ginatawag nga free will. No? Nga ay butangan pa to sa Diyos abi dito sa tanom sa pagkilala sang maayo kag malain sa tunga sang hardin sa Eden man. Kung pwede niya lang to wala na i-deprive na sang free will ang ginatawag para hindi na matintar ang tao. Kaya kung nato basahon sa libro sang gitun-an naton diri mga ka-360 gitun-an naton sa libro sang Patriarchs and Prophets, I think diara sa chapter 2 sang gintintar ang tawo, no? Sang gintintar ang tawo sang kaaway, the only access sang yawa amot ang kahoy sang pagkilala sa maayo kung malain. Wala sa iman access dito sa sulod sang hardin sa Eden. Wala pa sa access sa bilog na duta. Amo lang dito. Tani kung ginimo ni San Diyos, pwede man lang i-deprive ang tao sa ginatawag ng free will. Kag isa pa gid nakita ko kari si Kristo diri sa duta nga kilala magkari siya, pwede man lang hindi na siya magkari kay imo niya ipahumuko niya lang o konbayluhan niya ang attitude sang tao para sa iya. No, para hindi na magsala ang tao, ibayluhan niya nga kinahanglan dok angay bala sang robot nga kun ang robot imong yabihan, no? Imo yabihan ang robot, hindi na niya magkuha ng robot kung i-design mo. Wala ni siya sa iya pamitsaron, no? Kung ano na luwas kung mabutangan sa virus, pero kung wala sa virus, wala siya sa problema. So, mula tunto lang tawon, amo ning ginimo sa Dios. Ang Diyos nagpili sa ikalima. Ano gani mo na to? He could destroy the sinners. He could abolish or relax His laws. God could force men to obey Him. He could deprive men of free will. Gitpili sa Diyos sa ikalima. He could soften and change man's attitude towards Him. No? Gitpili iya ikalima. Ang alternative kay ikalima. And this is the supreme reason why Jesus came to the world. Christ's work for man's salvation is beautifully summarized in Luke chapter 19 verse 10 nga nagasiling. The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. No, siling sa pag-ato niya pagtuon. So, kabalo kita makuturan, yakon ano tabo sa ato na unang ginikanan because of iniquities. No? Because of iniquities, ligani sa Isaiah chapter 59 verse 2. Nagasiling siya. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. No? Hindi ni siya magpamati. Hindi ni siya kabati. Amo na silik, hindi na sa kabati, meaning ang aton yung Ginoo nagpatumbaya sa aton. Actually, makutura wala. Isilig sa Romans 5:12 yan, makutura no. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Oh, kay ang tungod ang sala nagsulod sa sini nga kalibutan pinaagi sa isa ka tawo. Sinong unang gitsugdan? Si Eva. Naglabot kay Adan. So pinaagi sa sini ang kamatayon na angkon sang kaliwatan. Sa sini nga kalibutan,
hindi lang tawo kundi ang tanan nga gintuga sang Dios sa sining kalibutan magaangkon sang kalalatan. Subuman ang kamatayon naglabot ini sa tanan nga tawo kay ang tanan nakasala. Wala sa exempted, tanan nakasala na makuturan. So, sang si Adan kay si Eva nakasala, nagtuga ini siyang ulot, no? Lakang o kon nagatag ini siyang giha, no? Separation sa tunga sang Dios, sa tunga sang tao kag sa Dios. Kag ang sala nagapadayon nga nagalabot sa mga henerasyon kag nagsangkat ini kag nagdalom sa bugos nga kadagan sang duta. Okay? So mga kuturan, atong topic ano gani? Why Jesus came to the world. Okay? Why Jesus came to the world? Tingnan natin, the life, death, and resurrection of Christ. So ang pamangkot nga si Kristo nagkari sa sining kalibutan. Okay? Nga nagkari siya. Unagid, He came, siling sang John chapter 1 verse 14 kung natin basahon. Amo ni na isa sa paborito ko nga teksto nga nagapahayag kung ano si Kristo, no? Kung natin basahon gani sa John chapter 1 verse 1, ginigasiling siya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ngato, the same was in the beginning with God. Sa 3 nagsiling siya, and all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kag nagapadayon makuturan sa 1 to 3, kag sa 14 nagsiling siya, and the Word was made flesh, ang pulong ng inunod, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Siling sa 14 katahom sa katama makuturan. So nagkari sa sining nga duta sa pagsuklob sa tawhanon nga lawas, okay? Tawhanon nga lawas. Kaya yung makuturan, di naton makita ang actually the word incarnation, hindi mo makita sa Bible no? Pero di naton makita ang tinaga nga incarnation. This coming into the world is often called His incarnation, which means to take flesh or to become human. Muna siya to take flesh or to become human. So makuturan, damo biya teksto nga nagapayag sa balaan nga kasulatan na nungod sa the coming Messiah, mga propesiya kung diin siya na tawo, kung ano siya, anong kinaiyaya, ginpahayag makuturan sa balaan kasulatan. Damo-damo di sa mga teksto ang makuturan niya yari sa akon kabalo ko, pero hindi magtugot ang aton oras nga makuha tani kitungod lawig-lawig ba ita topic, the life, death, and resurrection of Christ, kag so on. Okay? Nga abala ang resurrection is necessary. Sini nga, number 1 reason ang naunag ang puno king rason is to restore the broken relationship caused by man's sin. Tandaan natin mga kauturan to restore. Kung nandunduman natin mga kauturan, mga kaabyanan, kung nandunduman natin si Kristo, ang Diyos, sang nakasala si Adan kag si Eva, ang ginimo sang Dios dito sa Garden sa Eden kay tungod sa gipamangkot sila sa Dios, Adan, Eva, diin kamo. Ang pamangkot ang Dios bala wala na kay balo. Kabalo kita makuturan nga ang aton nga Dios is an all-knowing God. Kabalo siya sa tanan sa gipamangkot, Adan, Eva, diin kamo. Ano sabat ni Adan? Nyayari kami Ginoo, nagapanago siling sa Diyos sila nga nagapanago kamo. Nagapanago kami Ginoo kay ano abi ning babae gituga mo sa akon para sa akon ginpakaon niya ako sang bunga sang kahoy nga ginadumilian. Siling naman sang babae gipamangkot. Babae, ano bla ang matuod bala ginambal sa imong bana?
Nya ano bi Ginoo kay ang manog, ang gwapa, ang may diferensya ang Ginoo. No? Kaya ang Ginoo man nagtugas sa atong manog. Okay? So makuturan aton supunan ang aton nga pagtuon. Ang topic ko naton the life, death and resurrection of Christ. No, amo ning topic nga nagsini siya. Why Jesus came to the world. Magabalik kita makuturan after sa ang aton nga mga pagpahanumdum. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita makuturan ang pangantisina aton anay ni tagan sang pag basa ang aton nga mga kauturan ngayari di karon nakaari gupod sa aton nga live telecast buong yari si Sister Nena Moreto nanging kaupod naton. Good afternoon kapag laom ka 360 Nina, welcome sa aton nga programa bo maukod naton nga manog sunod sa aton nga programa. Yari man diri si Brother Mel makahilig nanging kaupod naton mayong hapon man. Brother Mel, pasensya kay Brother Mel ha, hindi ko pastor ha. Pero salamat Brother Mel, gitawag mo ko pastor. Kumalo ka, isa sa handom ko sa akong gabuhi. Handom ko, drink ko git sa gamay ko, mangin pastor ko, mangin doktor, o kon mangin engineer. None of the above gid ang akon nga kwan. Pero mangin galamiton kita sang Dios sa kotoran. So praise God for that. Thank you Sister Nina kag Brother Mel sa pagigaw po sa aton. Kindly share our program for this afternoon para ma-bless man ato mga kotoran. Padayon kita mga kotoran. Ang isa ka pamangkot, why Jesus came to the world. Ikadua, ning natuto ko gina ano gani? He came because of gitawag naton incarnation. Kag ikadua nagasiling siya, he lived. Hebrew chapter 4 verse 15 nga nagasiling, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. May ara kita nga isa ka labing mataas nga saserdote nga unta hindi naton matandog. Hindi naton matandog pero galing kay tungod nagupod sa aton, nagpakatawo nga tandugan sa mga katawhan, nabatyagan sa mga tawan nga ningin kaupod siya kag ining mga kabudlayan nga naangkon. We cannot claim nga sining naton at kay Dios siya mo. No mong uturan, hiliba mong men nagpangabuhi subong isa ka ordinaryo nga tao bo mong uturan. Tistingin nyo bala basa ang libro sang una kong ginbasa ang sa life story of Jesus. The story of Jesus. Tapos ginbasa ko naman ang Desire of Ages. Katahom mo kuturan. Sa story of Jesus, sige pang inami sa pagpatag ya, sang bata pagid sa nga sang bata siya, giningabot siya, ginyaw-yao, ginbulid siya. Ngayon gaton sa uso subong pag ang bullying, ginbulid siya. Kaya nga siya wala giskwela mo. Why siya ka eskwela sa proper school? Iba niya giskwela dito sa School of the Rabbi. Siya wala sa proper education. Wala siya. Ang iyang teacher during the time sa Arid Sidota, ang iyang mama, si Maria. So di naton makita mo kuturan, nag-upod siya, but nagpangabuhi siya nga without sin. Kita ko gani makuturan sa The Story of Jesus, ang masami nga ginambal ni Kristo ang ginahingabot siya, nagasiling siya nga nasulat na. No?
Kung tintaron siya na silang nasulat na. Amo na ginambalya, wala pa siya nagambal niya, dili mo pagtintaron imo Diyos, wala pa na siya. Pero nasulat na. Okay? Amo na ang balya, kay kabalo siya, kung sino tintar siya, kabalo siya, it was Satan who tempted our Lord Jesus Christ. Sining sa John chapter 8 verse 46, mga kautura, nagising siya. Which of you convinced of me? Which of you convinced me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me? Sino ni Kristo? Sino ni Kristo? Sinobla na konbinsibla ka mo nga ako nakasala. Kung ako magasugid sa inyong kamaturan, magapati kibla ka mo sa akon. Ako turan din nato bla makita naton nga si Kristo nagapamulong sini. So sila nga riyan man ko turan nagapayag sa aton nga why was the sinless life of Jesus necessary? Number 1, to prove that the law of God could be kept in human flesh by total dependence upon the divine power. So, hindi kita kasiling nga hindi tanami mo sino ba na nakatuman sa kasuguan sang Dios bakutura hindi. Una bes si Kristo nga nagpakatawo unod nagpangabuhi upod sa aton ginuhaw, gingutom, ginkapoy, nagkaon, no? Nagpangabudlay sa atong kinalan mag-ilis kon sini pagani sa pagkatawo niya pagkawalok adlaw gintuli. Makuturan. Tawo ko upod naton, nagibi. Nagbatsyag, ginkapoy. Di nato makuturan. Isa pagid to provide a sinless substitute who could die in the place of guilty men. Makuturan, kung basahon ni mo bala sa Truth About Angel, no? Sa Truth About Angel, nagambal makuturan nga ang angel mismo nagtugyan sa ilang kabuuan ng ilang nagingyo sila. Nga imbes nga ining si Kristo, ining si Jesucristo nga gikilala naton nga manuluwas, nga anak sang Dios, nga mag-offer dito sa kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo, ang angel mismo nag-ako niya, ako na lang, kami na lang para sa kamatayon dito sa cross. But no, makuturan, kay ang manunuga lang ang sarang kagtakos nga makaluwas sa iya nga tinuga. So kay ang angel tinuga, wala siya gahom sa pagluwas sa mga tinuga. So kailangan ang Diyos mismo, kinalan siya magpakatawo, kag kinalan may tugyan niya dito ang iyang kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo to place in the place of guilty man. Makuturan. Nagsilipagid. Katatlo, nagsilip siya. To make it possible for Christ to impute or credit His life of perfect obedience to believers today. So, maklaim ni Kristo nga nangin matinumanon siya, nangin masinunundon siya. So amo man ini mga katawan, ini mga tumuluo, makaklaiman sila kay ang aton nga Ginoo, ang aton nga Hesukristo, ang aton nga manluluwas, nakadaog sining tanan-tanan nga mga pagtilaw sa atong kagalingon. Hindi kita kadaog, but we will claim His promise. Ang kuno naton iyang promise, ihatag naton subong credit sa aton ang iyang himpit nga pagkinabuhi sa aton man subong nga panag-on. Nagkasiling pagit ang aton nga pagtuon mga kuturan nya ang aton nga Kristo, ang aton nga Ginoo namatay, no? Namatay. He died. No? John 3:16. Reading nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Gintagaan kita mong kutunan assurance. Gintagaan assurance. Sining gani isang Romans 5:8 niya, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amo ri gani mo kuturan. Nato mga kauturan naton nga nagapati, nagatuo about sa kwaresma bala. Mo kuturan actually, to tell you honestly,
sang natubuan ko buot hasta nga nagsinultiro ko. Before na ko naging full-fledged nga Adventista, kaya una mong kuturan, 3 ako simbahan mo. Kung Sabado, gaupod ko sa akon amay, nangin Adventista man ko. Pagka Domingo sang aga, gaupod ko, ginasugat kami da sa mga kauturan namon sa Maranatha Church. Dara sa may home site. Ginasugat kami da nila. Bata pa kami asa nag-amto na ko. Adag ko lang tao. Adag ko na kanong sinulutiro ko. Nasugat kami da kasimba kami dito. Pagkahapon naman, kapit pagit siniyo, hindi, may prosesyon. Ay, sugiran ta ka siguro, karakteristik ti Brian. Wala ko absent sa kada prosesyon. Wala ko absent sa kada prosesyon. Hasta ginamatapos. Hasta na sa pagduaw. Ara ko na. Kay ako man ang alalay sa akong nga lula. So, upod ko na. Kada nobina ni lula, rosaryo ni lula, pagsinggit yan na nga, Nini, Bibing, Judith, 3 na nga ako nga tiya. Singgit na sila. Dali na ka mo, nobina na ta, marosaryo na ta. Magdugay na gani magsabat. Dali na, Toto, dali na, marosaryo. Ako magasabat-sabat kay Lola sa iyang pangamuyo. Piski hindi ko kasagadgit, hindi ko kabalumayo. Pero ara man ko kay, ara sa tupad ni Lola. Natudloan niya lang pagsabat. Ginaligait ako kag masabton. Hasta na nagkakuan. Hasta nga natubuan ko buot. Hasta nagamatamat pa ko sinultiro. No, nga amo na mga kuturan. Dili naton makita. Ang kamatayon ni Kristo, subong aton nga manugdala sa aton nga mga sala, amo ang sentro nga provisyon nga ginatag, amo ang sentro sa ginatawag nga mensahe, ang mensahe sang kaluwasan, no? Kasi nga, without the cross, his sinless life as an example of perfect obedience would have served to increase our condemnation and would have stood as an eternal barrier between us and acceptance with God. Mo nagili ang kuturan. So kinahanglan gigali nga ining aton nga sinless life sa aton nga Ginoo subong ihemplo sa pagka himpit nga minatut-on o kung masinulundon, kinahanglan ang cross. Kay without the cross meaning wala man gyapon pulos. No? Wala gyapon pulos. Okay. So nagahambal, sige rin pag-isunod. Ang pamangkot, was the death of Jesus necessary? Kinahanglan gid bala ang kamatayon ni Kristo? Nagapayag sa utomang kuturan. To answer the question, we must first realize the nature and consequences of sin. Makita ta na sa 1 John chapter 3 verse 4. Nga nagsilinga niya, ano gali silinga? 1 John chapter 3 verse 4. Sin is the transgression of the law. Mga kaabyanan, mga ka-360, git pamangkot ko ang naka-attend man ko baya sa 40 days, no? 40 days nga seminar. Sang purpose-driven life. Purpose-driven life. Nag-training ko naman kuturan. Kaya ako man sa una ang sa community relation office ko. So kung may mga seminar mo na gani, ako na ang dayon ang nagalakat. Ako man ang ginapadala. Subong ako to ang chief clerk sa amon opisina. Ako na maglakat. So pamangkot. Siling sang amon nga instructor, what is sin? Hipos-hipos ako kay pa-as-if ako, wala ako may kabalaan eh. Siling nga, sin is missing the target. Go sir, pastor, pwede? Yes. Romans, nangin 1 John chapter 3 verse 4, siling nga, sin is the transgression of the law. Yes, that's it. Yes, that's it. Transgression of the law meaning you miss the target. The target is the law, you miss the target. Okay?
Hindi man siya magrikta nga sin is the transgression of the law. Kay mabalik man, mabalik, mabunggo man to sa ila pagtuo nga wala naman kasuguan. So dito nga, sin is missing the target, no? God's law is the reflection of His character. Sin is deliberate rebellion against God. Not only missing the target, but deliberate rebellion against God. So anong basihan naton? Is the Ten Commandments. No? Not only the Ten Commandments, may ara man ta nga mga ginatag sa aton nga makasuguan anungod sang law of nature, law of health, kag iban pa nga laws nga kinahanglan pa naton until now. Nga dapat naton sundon. Okay? Law of health, siling sang quad, siling sang science, siling aton pagtulunan. Kinahanglan maangkon naton ang 8 hours, no? Nga sleep. Di kaya aton tulog subong gamay na lang. Hindi na ta kalabot sang 8 hours. So meaning, gid-violate ta ang law of health. No? Gid-violate na to ang law of health. Dili na to nakita mga ka-360. No? Ang kasuguan sa Diyos, may napulo kasugo. Oh. So, kung bayular kita sa isa, meaning nagbayular kita sa tanan. Kaya sila nga isang Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ay makuturan, no? For the wages of sin is death, meaning makuturan kay nakalapas ka sa kasuguan, you are guilty of death. Sining pa, makuturan may mga kasuguan kita, may mga ari kita sa kasuguan sa aton nga panggobyerno. Hindi bilang kasuguan sa aton nga gobyerno maga-constitute ini siya kung mag-violate ka sang penalty. Amo man ang Dios. Kung wala na kasuguan, pag gusto na lang ta, tinga may kasuguan ng duta aw, kay wala naman ta kasuguan. Diin ging kapis ang duta ang kasuguan niya. Hindi ba sa kasuguan mo sa Dios? Kaya kung ato ng tawon, diin pa kwanta lang. Hindi nga, thou shall not kill. Ang aton gin classify ito pa ang killing. May ara pa kita murder, may homicide. Nga thou shall not steal. May ara pa tayo classify naton di. Ang aton nga stealing is robbery kag theft. In the other countries siya lain naman, okay? Gin dugag-dugangan ta pa ang aton nga kwan ang aton naman nga pagpanglahi. Diba? Yung classify taman, tanan na basta ka asawa sa asawa, may asawa, ang babae o kung lalaki, gay mo sa sala, adultery. Pero diri nato makita mo kuturan, diriya, kita naton, gin sila nga, kay ang kabayaran sang sala, kamatayon. Because His nature is love, God could not abandon man to perish without hope. This is the reason why nga kinahanglan gid ang aton nga Kristo, si Hesus Kristo, kinahanglan mamatay dito sa cross sa Kalbaryo para sa katumbasan. Kay kung bayaan niya lang kita, pwede naman lang kita, hindi puluwaso na maobralan sa lain nga tawo. Diba? Pero hindi na makuturan. Try ka mo mga utod. Try to read Desire of Ages. Kahom ko tama mong kumuturan sa explanation kung paano kada ko sang gugma sang Dios sa imo kag sa akon sa tanan kita ng mga katawan sang Dios kun ano kadako. Kay kon si Kristo lang nakahimo sang sala, hindi siya takos, hindi siya mabanaw. Ang yawa gani makuturan nalipay. Okay, diri kita sukturan man nato guys. Ini nga ang yawa unta malipay kay si Kristo sa ginlubong didto. Makuturan si Kristo sa ika 9th hour. 9th hour ha. Check it out hour. Si Kristo sa ika 9th hour gin namatay. Gin kuha ang ialawas. Ginlubong didto sa lulubngan, no? Nga wala pa na agi lubngan. Kag pagkamatay niya nagpahuway siya, that is Friday afternoon. Pagkalabot sa Sunday early morning, si Kristo na banhaw. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Kini siya. 3
3 and 4 nga nagapayag. Kani siling sad. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproach of them that reproach thee fell on me. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of scriptures we might have hope, mga kuturan. So gitagaan kita paglaom si Kristo na banhaw kay ginhatagan kita sa paglaom. Ang pamangkot, why was the resurrection of Jesus necessary? Okay na? By His own resurrection, Jesus demonstrated His right to forgive the sins of His people and to bring them forth in triumph from the grave. Mga kuturan, ang kaaway nangita sa pamagi nga hindi unta nga makuha dito, ginbutangan sang yawa sang iya mga angilis, luwas sa tong legion, sobra mga isagatos nga mga soldado sang Romano nga nagbantay dito. Kag ano pagit? Luwas ka soldado kato dito ang mga angilis ang kaaway ato man to nagbantay apa manguturan wala sila mahimo. Tungod nga ang angilis sang langit amo ang nagbantay man dito kag isa lang gani isa lang ang patkita dito sa ila kag sila tanan napukan. Okay, makuturan nakita tana sa dito sa libro sang Desire of Ages. Nakita tana sa Desire of Ages, makita taman sa the story about Jesus, the story of Jesus kag sa iban pa nga mga libro mga kuturan. Okay? John 14:19, because I live, you shall also live. This is sa ading ginatag sa aton. 1 Corinthians 15:17, if Christ be not raised, you are not yet in your sins. 1 Corinthians 15:18, those who have fallen asleep in Christ have perished. Ang tiyon naton do hindi kin magtugot makuturan pro. Inyong tiyon naton. Ang natabo pagin makuturan sa matapos si Kristo na banaw, nagupod sa mga katawan, nagpakita sa mga katawan subong isa ka buhi nga testimonya nga ang Kristo nga gintuwan sa mga gitutunan sa tuong panahon ng isa ka Kristo nga buhi. Kag ini siya na kayab dito sa langit. In John chapter 20 verse 17 nga nagasiling mga kuturan. Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God, mga kuturan. So kinalanon ba ang pagkayab ni Kristo dito sa langit? Sige nga, number 1, to receive the seal of divine approval upon His early mission, to testify before the universe that His former place at heaven side was by His right. Next, to bestow the gift of the Holy Spirit upon His waiting church. Next na kasiling, to guarantee our ascension to the presence of God at the last days. Kita garantiya man nga kita mangili, kung kita mangimatarong, mabanaw man kita, kung kita mamatay, una sa tong mga nabuhi sa uling panag-on, mapanaw man kita. Kag niya, to make possible the next phase of the saving work, His priesthood. Dason nga bulaton niya as priesthood, mga kuturan, dito sa langit. So amo ni ang ginasilig daton. So anong bulaton ni Kristo dito sa langit pagkayab niya? At siya amang aton mga intercessors. Hebrews 7 verse 25. Ginasiling, wherefore He is able also to save them to the utmost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for him. So magatag siya sa intercession, siya aton mangin labing mataas nga abogado didto. Siya ang aton labing mataas nga pari didto nga magpatunga between sa amay kag sa aton nga makasala. Kag nagasiling makuturan sa katapusan. Salamat, Brother Brian. Yes, dia. By His personal intercession whereby He shares with us the benefits of His sinless life and atoning death before the throne of God. Romans chapter 8 verse 31 and 34. Mga kuturan.
kag pinaagi si iya nga gasa, pa sa iya nga gasa, sa iya nga gift, by His gift of the Holy Spirit, whereby He shares with us the power to the risen life in our daily struggle with temptation. Gipadala ang balaang Espiritu agud to magpuyo sa tanan sa aton, sa tagsa-tagsa naton katagipuson. Ang Kristo nga atong gikilala magapuyo sa tagsa-tagsa katagipuson naton. So makuturan, di naton makita kon how amazing was our God is. No? Nagimo siya nga nanging kaupod naton. Ato pasalamatan makuturan kay giton anaton. Kay ni saad siya magabalik liwat. Nga kinahanglan magabalik siya liwat para nga kwaon niya ini iya mga tinubos. Nga ini mga tinubos niya magupod dito siya sa langit. Sa sulod sa 1,000 ka tuig magbakasyon dito. Kag pagkatapos sa 1,000 ka tuig ibalik kay di mga tlarong apang ini nga duta tinluan niya anay mga kuturan. So mga kuturan dalayaw ang Dios sa aton niya pagtuon sa sininga kapunon. Nga ang dakong gugma ginatag niya sa aton. Nga ang aton topic ko nagapasiling siya Fundamental Beliefs number 9, the life, death, and resurrection of Christ. Mga kuturan, salamat sa pagpag-iupod. Punta, kamuman na bless sa sining aton nga mga gintun-an sa sining nga kapunon. Yani ginaayo ta kamo kung mabatian ninyo sa tong late tuners, makita ninyo sa uli mga kuturan ning aton nga programa, kindly share sa sining nga programa. Hindi lang ikaw na bless, hindi lang ako na-bless, kundi tanan kita ma-bless pa diyan sa sining. So, pasalamatan nato ng Dios sa sining dakong gugma ginatag niya sa aton. Salamat labing balaan kagalang do namon ni Dios sa sining gugma ginatag nimo sa amon. Salamat sa kaalam. Salamat sa paghatag sang imong kabuhi binaagi sa imo na kasug ni Jesus. Agud tumaang ko namon ang assurance sang kabuhi nga walay katapusan. Ang balaang kasulatan nagapahayag sa amon, ikaw ring siling, kaya ang bisan sino nga magtuo, magaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Kami o Diyos, ang pagtuo yara sa amon, apang kilalan na ining pagtuo, amon ni huptan, agud tumaangkon namon ining kabuhi walay katapusan. Salamat o Diyos sa sinigugma, ubayi ining imo mga katawan, bidisyon itik sa tagsa sa amon. Hindi tanang giningyo namon bato na imong kaluoy ginampo namon ini pinaagi sa bugtong anak sa Jesus sa among personal luwas. Amen.